3 to 4 times ako nawiwi. So hindi ang tulog ko talaga hindi normal. Siguro ko baka dahil dun sa pagtaas na blood sugar ko, yung nakaramdam din ng takot. Kaya lang, yung nga, minsan inisip ko, mamatay din naman. My name is Chris Kumara, 49 years old. Diagnose ako ng type 2 diabetes noong June 2018. 3 to 4 times ako nawiwi. So hindi ang tulog ko talaga hindi normal. Parang puyat pa rin ako pagising ko. Yung diet talagang hindi ko nasusunod dyan. Talagang hirap mag-diet talaga. Sa FBS kasi, sa blood sugar, mataas. So, okay lang naman yon. Pero ang problema lang, yung epekto sa akin, kasi tumataas yung kriya ko. Yun yung binabantayan ng doktor. Yung nakaramdam din ng takot. Kaya lang, yung nga, minsan inisip ko, mamatay din naman. Ika nga, may mga kilala din naman tayo na dialysis at di nagtatagal. So ayoko naman din na umabot sa punto na magdi-dialysis din ako. Yung naman, yung nagkaroon ako ng problema sa kamay ko, yung karoon ng trigger finger, biglaan na lang din yon. Siguro ko baka dahil dun sa pagtaas na blood sugar ko, so nag-effect doon. Talagang makirot siya. Makirot yung daliri ko. Itong ring finger mismo. Tapos napitik siya. So hindi talaga ako pinapatulog noon. Nag-inject lang si Doc ng steroids. Medyo kumalma siya for 6 months. Then, after 6 months, sabi niya, ooperahan na natin yan kung bumalik pa. Kaya nangyari kasi, parang umano siya, yung parang bumabalik-balik siya. Hindi ko lang masyadong pinapansin. During that time kasi, uminom na ako ng NC. Hindi ko na naramdaman na wala na yung trigger finger ko. So, nag-i-invite na sa akin yung sa gym na, boxing tayo, sir. Pag ganyan ko, sabi ko, hindi, masakit pa rin ng kamay ko. Nung ginanyan ko, sabi niya, sir, kung okay na, okay na nga. So, wala naman ako ibang iniinom na food supplement. NC lang. Nung kasi yan, in-invite kasi kami ni Ann. In-introduce nga yung NC sa amin. Kaya sabi ko, sige kako, why not? Umiinom din naman ako ng gamot. Ito, food supplement. Tingin ko naman, wala naman siguro itong side effect. Sige mga 2 bottles, ganon. Bumaba na yung HbA1c from 10 to 8.3, ganon. At sabi nga ni Doc, amazed siya. Bakit daw? Na-amaze siya kasi bumaba yung yung CREA. Kasi before, ang CREA ko, bago ako na-pa-check up ulit, 115. Tapos, nung pa-check up ulit ako, 71 na lang. So, nasa normal stage na, in between normal na ako kasi 55 to 115 eh. So, nasa normal na ako. At tuwan-tuwa nito si Mrs. Talagang, yung kasi ang siya yung motivator ko. Kung ako kasi, okay na yan. Once na lang ako na-jingle, siguro mga 3:30 to 4:30. Miracle. Kasi hindi ko naman akala na papababa niya yung CREA ko eh. Basta, ang sa akin lang talaga, nung inano sa akin ni Mrs., sabi ko, sige ka, subukan natin. Yung sa akin kasi, yung laboratory, hindi naman ako nagpapaliwanag lang ng walang data. Kasi mahirap naman magkwento ng ganung bagay. Continuous pa rin ako ngayon. Gusto kong pababain pa or ma-maintain. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-take ko ng NC. Pag umakyat ka na hagdanan, kung ano yung nauna, yun talaga yung mauna. Kunyari, kaliwa yung nauna, kaliwa talaga yan. Ngayon, hindi. Na yan? Kaliwat kanan na. So, si Mrs. sabi ko, hindi naman pwedeng ako lang ang may ligtas. Kaya sabi ko, kailangan uminom ka din. Kaya pagka umiinom ako ngayon, tinatagayan ko rin siya. Sabi ko, sa'yo to ha, sa akin. Inumin mo yan. Pag hindi mo ininom, hindi ko inumin to. Yes, 100% po. Try nyo yung NC. Tiyak na gagaan ang pakiramdam nyo.